Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinubukan ko ang plano at nagtagumpay ito ng husto. Labis itong nagustuhan ni Mr. Darwin at agad niyang pinayagan ang pagpirma sa kontrata. Hindi ko na mahintay na sabihin ito kay Laila, baka nga halikan pa niya ako. Mr. Aboitiz, Sir, ano po ang opinyon ninyo sa proposal na ito? Ano ang gusto ninyong gawin namin, Sir? Tanong sa akin ng isa sa mga project manager habang kinukuha ako mula sa malalim kong iniisip. Hindi ko man lang maintindihan kung tungkol saan siya. Wala akong narinig sa mga pinag-usapan. Sobra na ang pagod ko sa meeting na ito. Ang gusto ko lang ay makauwi na sa asawa ko. Wow, ang ganda ng tunog ng ideyang iyon. Meeting adjourned. I reschedule ko na lang ang meeting sa ibang araw, may appointment ako. Bibigyan din kayo ng bonus sa inyong sahod sa katapusan ng buwan. Congratulations, karapat-dapat kayo, sabi ko habang lumalabas ng boardroom patungo sa parking lot. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kasiyahan sa isang babae, kahit kay Sofia hindi ganito. Iba ang pakiramdam at mas matindi kapag siya ang kasama. Ilang minuto ang lumipas. Nakauwi na ako nang hindi natagpuan ang mabigat na trapiko sa kalsada. Ipinarada ko ang kotse sa garahe at pumasok sa bahay na walang tao sa paligid. Wala akong nakitang Laila. Tiningnan ko ang relo, 1:00 ng hapon. Napagtanto kong nakauwi ako ng mas maaga kaysa karaniwan at hindi pa babalik sila hanggang bandang 3:00 o 4:00 ng hapon. Hay naku, kailangan ko pang maghintay bago ko masabi ang magandang balita. Umakyat ako sa itaas para mag-shower at magbihis. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, hindi ko na kinokontrol ang damdamin ko sa kanya, at sa totoo lang, ayokong kontrolin pa. Medyo iniiwasan ko ang trabaho niya ngayon. Kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan niya kung papayag lang siya. Palaging tinatanggihan ang alok ko. Ayokong pigilan siyang magtrabaho dahil napakahusay niya at ayokong mawala ang talento niya. Handa akong suportahan siya ng buong buo. Kaya nga pinagawa ko kay Tony na hanapin ang anumang ebidensya laban sa kasamahan niyang nag-frame sa kanya. Ipinadala namin ang kopya sa kumpanya at sa pulisya. Sinigurado ko rin na mas mataas ang posisyon niya kaysa sa dating boss na nagtanggal sa kanya nang hindi man lang nag-imbestiga ng tama. Binalaan ko ang kumpanya na babagsakin ko sila kung hindi susunod sa aking mga kahilingan. Siyempre, pumayag sila. Sino ba naman ang lalaban sa akin sa mundo ng negosyo? Siyempre, hindi kailangan malaman nila ang lahat ng ito, magagalit siya kung malalaman. Bakit hindi ko na lang ihanda ang dinner ngayong gabi bilang pasasalamat sa tulong niya sa proyekto? Gaano ba kahirap iyon? Susundin ko lang ang resipe ng maayos. Mas mabuting ako mismo ang magluto para mas maging impresibo sa kanya. Okay lang yan, maliban na lang sa nakalimutan mo, hindi ka marunong magluto, wala kang galing dito, sigaw ng subconscious ko. Hindi naman siguro ganun kasama. Gago ako, susundin ko lang online ang steps ng tama, sagot ko sa sarili. Ilang minuto ang lumipas. Matagal na akong nagtangkang magluto ng chicken Alfredo, halos 1 oras na. Ngunit pangit ang hitsura at lasa, parang broccoli, na wala man lang sa mga sangkap ko. At gulo na ang kusina. Siguradong magagalit si Laila. Kinuha ko ang telepono sa counter at tinawagan si Tony. Malamang pagsasabihan niya ako ng paulit-ulit. Agad siyang sumagot sa unang ring. Kelly, ano na naman ang kailangan mo? Reklamo niya sa tono ng pagdadabog habang inilagay ko ang tawag sa loudspeaker. Paano mo alam na may kailangan ako? Tanong ko, bahagyang nagbibiro at guilty sa sarili dahil palagi ko siyang tinatawagan kapag may kailangan. Kasi palagi mo lang akong tinatawagan kapag may kailangan ka, at huwag kang sumigaw sa akin na parang bata na may PMS kapag hindi trabaho ang kailangan mo, sagot niya. Medyo inis ako sa katotohanan na kilala niya ako ng sobra. Ngunit naalala ko agad ang dahilan ng pagtawag ko, kakaunti lang ang oras at malapit nang umuwi si Laila. Kailangan ko ng tulong mo, pwede ka bang pumunta dito sa bahay ko? Tanong ko habang nakasandal sa kitchen counter. Sige, pupunta na ako. Sana may pagkain dito sa bahay mo, sagot niya, may pagreklamo at isiniguro ang tawag. Tumingin ako sa telepono,
Hindi makapaniwala, magugutom siya dahil wala naman talagang pagkain dito sa bahay ko. Si Layla ay labis na pagod matapos magtrabaho ng buong araw sa kanyang mga bagong disenyo. Kailangang handa ang lahat para sa nalalapit na fashion show sa loob ng ilang buwan kung saan ilulunsad ang bagong tatak sa merkado. Sa sobrang abala niya nitong mga nakaraang araw, nakalimutan niyang ipaalam kay Kelly na may darating silang panauhin sa gabing iyon para sa hapunan. Bagamat hindi naman talaga siya maituturing na panauhin, ganoon pa rin ang tingin ni Kelly sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin iyon habang inaayos ang kanyang mesa upang makaalis na patungo sa grocery, makabili ng mga kakailanganin at makauwi ng maaga upang makapaghanda ng hapunan. Napangiti siya habang iniisip ang kanyang asawa, ini-imagine niyang nakaupo ito sa opisina, nakasimangot habang tinititigan ang mga papeles sa mesa, tulad ng lagi nitong ginagawa kapag malalim ang konsentrasyon. Sana makauwi siya ng maaga ngayon para sa hapunan, bulong niya sa sarili habang papalabas ng opisina at tinatahak ang daan patungo sa sasakyan kung saan naghihintay na ang driver. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pamumuhay, ngunit ayaw siyang payagan ni Kelly na sumakay ng bus o mag-taxi, lalo pat kaya naman itong maglaan. Hindi rin siya marunong magmaneho, kaya ipinag-utos ni Kelly sa kanilang driver na si Michael na ihatid sundo siya. Magandang hapon po, Mrs. Abuitis, bati nito habang binubuksan ang pinto para sa kanya na parang isang tunay na Ginoo. Hindi pa rin siya nasasanay sa apelidong iyon at ilang ulit na rin niya itong pinaalalahanan na tawagin siyang Layla. Ngunit tila hindi niya ito maintindihan. Magandang hapon din, hindi ba't sinabi ko ng Layla ang itawag mo sa akin? Muli niyang paalala habang inaalis ang kanyang coat upang maging mas komportable. Sa palagay ko po ay hindi ikatutuwa ni Mr. Abuitis kung tatawagin ko kayong ganoon, ma'am, sagot nito na may bahagyang ngiti. Huwag mong alalahanin ang boss mo, kaya ko siyang kausapin, tugon niya na may magaan na ngiti. Kung gayon, Miss Layla, saan niyo po nais magpagdala ngayon, ma'am? Tanong nito. Sinagot niya ito, pilit itinatago ang kaunting pagkailang dahil nakakailang pa rin para sa kanya ang miss, ngunit mas mabuti na iyon kaysa Mrs. Abuitis. Pakidala mo ako sa pinakamalapit na grocery mula sa bahay. Opo, ma'am, tugon nito bago ihatid siya sa destinasyon. Samantala, hindi maunawaan ni Kelly kung bakit tila masama ang loob sa kanya ng kusina, parang sinumpa siyang magdulot ng kapahamakan sa tuwing susubok siyang magluto. Mabuti na lamang at mahusay magluto ang kanyang asawa. Hindi na siya natitikman ng sirang pagkain nitong mga nakaraang buwan, isang bagay na halos ikinabubuhay na niya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang doorbell. Kilala niya kung sino ang nasa pinto, ang kaibigan niyang may pagkapasaway. Mabilis niyang tinungo ang pinto upang pagbuksan ito. Hindi man magaling magluto ang kaibigan niyang iyon, mas mahusay naman ito kaysa sa kanya at kayang sundin ang mga resipe upang makagawa ng pagkaing maisapat na lasa, at higit sa lahat, hindi ito nagiging sakuna sa kusina. Hoy, pare, bati niya rito, kasunod ng kanilang nakasanayang handshake. Bubuksan na sana niya ang usapan tungkol sa dahilan ng pag-imbita niya rito. Ngunit ibang plano ang nasa isip ng kaibigan. Hindi man lang ito nakinig at dumiretso agad sa kusina, binuksan ang refrigerator, hinagilap ang mga kabinet at cupboard, at kinuha ang lahat ng klase ng junk food na makita nito, habang hindi pinapansin ang nakasimangot na si Kelly na nakamasid sa kanya. Para rito, tila himala ng Pasko ang makakita ng ganoong karaming junk food sa bahay ng kaibigan, lalo pat labis nitong kinasusuklaman ang matatamis. Kung ano-ano ang naiisip ni Kelly na paraan upang pagalitan ang kaibigan, dahil tinawag niya ito para tumulong, hindi para magkalat ng sandamakmak na junk food sa kusina. Pare, hindi mo naman gusto ang mga ganito. Bakit ang dami nito dito sa bahay mo? Tanong ni Tony na may nakakalokong ngiti. Mahilig si Layla niyan, sagot niyang wala sa sariling iniisip na kung ano, sa kanya nakita ang malikot na kindat ng kaibigan. Napangisi si Tony, alam niyang nahulog na ang kaibigan niya sa asawa nito kahit ayaw pa nitong aminin. Bago dumating si Layla sa buhay niya, wala ni isang junk food sa bahay. Kinamumuhian niya ang lasa at ayaw niya ng kahit ano na may tamis, ni para sa kaibigan niya hindi siya pumapayag. Ngunit ngayon, puno ang kusina nito ng lahat ng uri ng junk food, at natatagpuan pa niyang sarili niyang bumibili ng mga ito dahil halos iyon ang pampalipas na pagkain ni Layla. Sino ang gumawa ng cookies na to? Napakasarap, tanong ni Tony habang tila humihikbi sa sarap, sabay kuha pa ng isa mula sa cookie jar, at isa pa. Kailan ba matatapos ito? Ayan na, tama na yan. Sigaw ko sabay agaw ng cookie jar mula sa kanya.
Sinamaan niya ako ng tingin at tinangkang bawiin iyon. Hindi mo ito makukuha pabalik hanggat hindi mo ako tinutulungan. Gago ka talaga minsan, sabi ko habang nakangisi. Napailing siya ng may inis. Sige na nga. Ano ba iyon? Huwag mong sabihing may kinalaman sa pagluluto, kasi pilit kong hindi tinitignan ang apron na yan. Hindi ko pa yata nakitang sinuot mo yan, sabi niya sabay tawa sa pagkasuya ko. Ang galing talagang kaibigan. So, hulaan ko, gusto mong maghanda ng romantikong hapunan para sa misis mo. Kalat ka nga sa kusina. At kailangan mo ng tulong ko para magluto. Ano bang pumasok sa isip mo para sabihing magandang ideya yan? Tanong niya habang pinipigil ang tawa. Buwisit. Kasi mas magaling ka sa akin. Tumigil ka na sa kakatawa at tulungan mo akong maghanda kahit ano. Babalik na sila ila, sagot ko habang inaayos ang kusina para kahit papaano'y magmukhang maayos. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko siyang palihim na sinubukang kunin ulit ang cookies para makatakas sa pagluluto. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong tawagin pa siya. Inagaw ko ulit ang cookies at ibinalik sa pinanggalingan nito. Sige na, gagawin ko. Pero ako ang mamumuno dito at susundin mo lahat ng sasabihin ko, sagot niya na mayabang ang tono. Sinamaan ko siya ng tingin, pero ibinigay naman niya ang tingin. Hindi kita tutulungan pag hindi ka pumayag, kaya wala akong nagawa. Sige, pero dapat alam mo ang ginagawa mo at dapat magustuhan nila ila ang iluluto mo, banta ko. Pasensya na, may sumabit sa lalamunan ko. Ayos na, pwede na tayong magsimula, sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin habang naglalakad-lakad na siya sa kusina na parang siya ang may-ari. Sana walang mamatay ngayon, bulong niya. Ano iyon, pare? Tanong ko. Wala. Sigaw niyang halatang hindi sigurado. Ano, iniisip mong lahat ng tao, maliban sa'yo ay may topak? Tanong nila ila sa sarili na may maliit na ngiti. Maghapon ko nang pinakikinggan ang reklamo ni Tina tungkol sa kapitbahay niyang umano'y vampira. Napakakumbinsido niya. Siguro nga mali ang desisyong isama ko siya sa grocery. Sobrang pagod ko na, pakiramdam ko hindi ko na kayang magluto pa. Tina, pwede bang tumigil ka muna at tulungan mo akong ipasok ang mga bag? Sabi ko nang may pagod. Ilan sa mga bag ay naipasok na ni Michael at ayaw ko nang dagdagan pa ang trabaho niya dahil sapat na ang pagod niya ngayong araw. Sige na, tutulong na ako, grabe naman. Pakiramdam ko na aapektuhan ka na ng pakikisama kay Kelly. Bigla kang naging demanding, reklamo niya habang iniikot ko lang ang mga mata ko. Dinala namin ang mga grocery bag sa kusina at tinulungan niya akong isaayos ang mga ito. Nagulat ako nang makita ko si Kelly doon. Laila, nandito ka na. Na-miss kita. Pero wala na yon dahil kasama na kita ngayon. May magandang balita ako para sa'yo, sabi niya sabay yakap sa baywang ko mula sa likuran. Mukhang hindi niya napansin na may kasama akong iba. Napangiti at namula ako sa atensyon niya. Ehem. Siguro dapat iwanan ko muna kayong dalawa para ipagpatuloy ang pagiging sweet, biro ni Tina bago naglakad papunta sa sala. Hindi ko alam na nandito siya. Pero sige, kumusta ang araw mo? Tanong niya habang inilalapat ang ulo niya sa balikat ko. Napakahirap ng araw ko. Hindi ko na kaya pang maghanda ng hapunan. Inimbita ko si Tina para kumain kasama natin. Pwede mo ba akong tulungang magpa-deliver ng pizza? Sabi ko sabay alis sa yakap niya upang ipagpatuloy ang pag-aayos. Hindi na kailangan magpa-deliver. Ako ang naghanda ng hapunan. Napalingon ako agad sa bilis, halos mabali ang lig ko. Magulo niyang hinaplos ang sariling buhok. Ginagawa niya iyon tuwing nailang siya at gustong umiwas sa isang usapan. Ginawa mo ano? Gusto mo bang mamatay ako? Hindi lang ikaw, ayoko ring mamatay. Huwag kang makasarili, bulong niya. Ako ay ako. Ikaw ay ako. Tayo ay. Sila ay. Ano ba ang sinasabi ko? Laila, mag-relax ka. Humingi ako ng kaunting tulong kay Tony. Nakuha ko na ang kontrata at malaki ang naitulong mo sa akin, kaya gusto kitang sorpresahin, sagot niya habang nakatingin sa lahat ng bagay maliban sa mukha ko. Ang cute niya talaga. Halika na, kumain na tayo. Hindi naman malaking bagay, sabi niya na may kunot noong ekspresyon. Pagpunta namin sa sala, nadatnan namin kumakain sina Tony at Tina ng mga cookies ko. Akala ko na itago ko iyon, mali pala. Hindi kasi mahilig si Kelly sa matatamis, kaya hindi ko na itinago ang mga ito nang lumipat ako rito, hindi tulad sa dati kong apartment.
Magandang binibini, kumusta ka? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit asawa mo pa rin ang kaibigan kong yan. Ang sungit at ang boring kaya niya. Bakit hindi ka nalang lumapit sa tunay na lalaki? Ipapakita ko sa iyo kung paano ang tunay na pag-ibig, biro ni Tony sabay kindat at halik sa likod ng kamay ko. Tinampal siya ni Kelly sa ulo at agad inalis ang kamay ko. Aray! Nagsiselos ka ba? Sigaw ni Tony habang hinihimas ang ulo. Matapos ang kaunting kwentuhan, dumiretso kami sa hapagkainan. Kumuha kami ng tig-isang subo ng spaghetti at meatballs. Sabay-sabay kaming napangiwi. Hindi ko alam kung paano nila nagawang masira ang ulam na ito. Uminom kaming lahat ng tubig ng mabilis, sobrang anghang, parang nanunog. Walang nagsalita. Tinitigan lang namin ang isa't isa at ang pagkain. Para bang nagpapasya kami tungkol sa sariling kapalaran. Sa palagay ko, mag-o-order na ako ng pizza ngayon, sabi ni Kelly habang tumatayo mula sa upuan. Tumayo rin kaming lahat. Please, sabay-sabay naming sagot. Sa susunod na kabanata, magkakaroon ng hindi inaasahang revelasyon na maglalapit pa kina Kelly at Laila, ngunit may isang lihim na muntik ng mabunyag sa gitna ng kaguluhan. Samantala, may paparating na balita mula sa trabaho ni Laila na posibleng magbago sa takbo ng kanilang tahimik na pagsasama. Kaya abangan natin,